pag sira yung bike ko, inaayos ko yun. Pagka naplatan siya, pinabubulkanize ko. Pag nasira yung kadena, nire-restore ko siya o binibilhan ko ng bagong kadena. Kasi mahal ko yung bike ko eh. Di ba? Pagka ang kapatid natin sa Panginoon nawala, hinahanap natin. Pag yun ay bumagsak, ibinabangon natin. Ang pusa nga pag nawala, hinahanap eh. Ano pa yung kapatid mo sa Panginoon? Sa Galatia 6:1 hanggang 2, ganito ang nakalagay. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayong pinatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng may hinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ano ba yung kautusan ni Kristo? Ang kautusan ni Moises yung 10 Commandments, di ba? Ang kautusan ni Kristo ay nauwi sa dalawa lang, di ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas. At ang ikalawa, yung ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun yung kautusan ni Kristo. Paano natin trinatrato ang ating ang kapatid? Paano ba natin trinatrato ang ating kapatid? Ayon sa kautusan ni Kristo ng may pag-ibig. Pag ang kapatid mo nahulog sa pagkakasala, kayong mga pinanatnubayanan ng Espiritu Santo, o sa madaling salita ay spiritual, ang magtuwid sa Kanya. Ang gawain, kaya may gawain para magmahalan tayo sa bawat isa, na may pakialam ka sa kapwa mo. Naapektuhan ka pag mayroong nahulog siya, nagkasala siya. Pag nawala ang kapatiran mo at hindi na dumadalo sa gawain, hindi mo pwedeng sabihin niya, hindi ako affected. Gusto ko nga mawala na yan eh. Hindi natin sinasabi yun eh. Di ba? Hindi natin sinasabi, yan nga ang unang-unang gusto kong mawala rito. Di ba? Hindi natin sinasabi yan eh. Dahil yan, bilang Kristiyano, kasi yun yung itinuturo sa atin ng Diyos. Na pag ang iyong kapatid nahulog sa pagkakasala, ituwid nyo. Tinutuwid mo yung kapatid mo na nahulog sa kasalanan. Actually, lahat ng kasalanan ng taong gumawa ng kasalanan. Choice niya yun eh. Walang kasalanan na pwede mong, kaya ako nagkasala kasi si brother ganito ang ginawa eh. Kaya ka nagkasala dahil choice mong gumawa ng kasalanan. Diba? Pero kahit na
kahit na choice mo ang gumawa ng kasalanan, ang mga kapatiran mo na may pagmamahal sa iyo na espiritual, dapat ituwid ka. Ano ba yun tawag? I-rescue ka. Diba? Pag ng kapatid mo, sabi ko nga pagka ang aso nga nawala, hinahanap Pag ang kapatid mo nawala, ibinabangon. O ang kapatid mo natumba, nadapa, binabangon mo. Yun nga ang problema minsan sa iba Naghahanap sila ng Kristiyanong mas worse sa kanila para sabihin spiritual sila. Ang gagawin nila doon sa worse sa kanila, judge nila, chichismis nila. Actually, hindi tayo naghahanap ng worse sa atin. Kasi sigurado maraming mas worse sa atin. Diba? Lumabas ka lang dyan, marami ka makikita na tao nagmumura. Diba? Hindi ka nalalayo diba? Mas worse sa'yo yun. Kaya huwag kang maghanap ng mas worse sa'yo. Diba? Ang hanapin mo, kapatiran na bumabagsak para tulungan. Yung taong nagja-judge sa kapatiran niya, isa lang ang maganda mong itanong ano bang ginawa mo para tulungan siya? Kaya niya lang mag-judge, pero hindi nila kayang tumulong. Kaya si Pablo, ito yung sinabi niya sa Galatians kung man nakita kayong kapatiran nyo na bumagsak sa kasalanan. Imagine bumagsak sa kasalanan. Ibig sabihin kasalanan ng tao, kaya siya bumagsak sa kasalanan. Di ba? Wala naman pwedeng sisihin ang tao pag bumagsak sa kasalanan kundi sarili niya. Pinili niya yun Ang gagawin mo, tulungan mo siya, i-rescue mo siya, buhatin mo siya, pulutin mo siya, buhatin mo ang pasanin niya. Di ba? At i-restore mo siya. Di ba? Yun yung pag-ibig sa kapwa. Kahit ang Panginoong Hesus ginawa yan Pansin mo? Nung nasa upper room siya, lahat ng apostol niya, disciple niya nandun. Hinugasan niya yung paa. Pati si Judas, hinugasan niya yung paa. Si Pedro, hinugasan niya yung paa. Kasi madudumi yung paa nila Hindi nandiri ang Panginoon sa kasalanan nila. Alam nila ron, alam ng Panginoon doon. Ito magtatatwa to sa akin, ito pagkakanuno ako. Ito gustong maupo sa kanan at kaliwa ko. Itong mga iba dito mag-aalisan pagka hinuli ako, magtatakbuhan lahat to. Alam ng Panginoon yun. Pero, hinugasan pa rin niya yung paa. Di ba? Ang paghuhugas, sinyalis na i-restore mo ang tao. Saan? Mawala ka sa kasalanan. Malinis ka sa kasalanan. Di ba? Hindi sinabi ng Panginoon na, ayaw ko hugasan pa mo, sobrang dumi. Ikaw, ba't naman kita hugasan ng paa, tatatwa mo ako? O ikaw, ibebenta mo ako sa 30 pirasong pilak. O kayo, ngayon ka lang nandito kayo, habang buhay pa ako, pag ako dinakip, pagtatakbuhan kayo lahat. Magtatago na kayong lahat. Kahit yung matapang-tapang doon, yung Simon de Silot, yung makabayan, ibig sabihin, matapang yun, rebelde. Tumakbo din Di ba? Pero ginawa pa rin ng Panginoon. Bakit?
Mahal niya eh. Mahal niya yung madisipulo niya eh. Sabi niya pa nga ng Panginoon nun yung huli-huli, mauunawaan niyo ito pagkatapos kong gawin. Dahil alam ng Panginoon, sa paglalakad natin sa spiritual, as we walk in the Spirit, ang iba nating kapatiran babagsak. Tayo yung tutulong sa kanila. Ang analogy rito ni Pablo ay yung paglalakad, kaya ang sinabi rito ay bumagsak. Kasi habang sila naglalakad sa kabanalan, may bumabagsak talaga. Diba? At walang tao magsasabi, kailanman hindi ako babagsak. Kailanman hindi kita kapagkakanuno, Panginoon. Baka bago tumilao ang manok, 3 beses mo nang itinatuwa ang Panginoon. 3 beses ka na bumagsak. Sabi ko nga lahat tayo may kahinaan. May kalakasan tayo at may kahinaan. Lahat tayo meron nun eh. Ang iba lang hayag na hayag. Diba? Kaya kitang-kita natin, bumagsak si brother ganito. Kasi hayag na hayag yung kasalanan niya eh. Ay yung kasalanan mo na hindi hayag, na bumagsak ka. Pagkaya nahayag, sinong dadampot sa'yo? Di yung kapatid mong nagmamahal sa'yo, natutulungan ka i-restore ka. Di ba? Dahil lahat tayo, markado lang ang iba sa kasalanan nila. Tayo hindi markado. Ang iba sa atin hindi markado yung kasalanan. Diba? Kasi meron kasalanan na hindi hayag. Diba? Kaya nga sabi ko nga, ulitin ko yung verse 3 eh. Kung inaakalan ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, dinadaya nyo ang inyong sarili. Diba? Kaya yung mga kapatiran natin na bumagsak, yun yung mission natin. Maibalik sila sa Panginoon. Huwag mong dadahilan na hindi ako affected. Diba? Apektado ka. Kung tunay kang Kristiyano, apektado ka. Diba? Pag ang kapatid mo sa laman nawala, hanapin mo nga eh. Diba? Lalo na sa spiritual. Imbis na i-judge natin sila o i-chismis natin sila, tulungan natin sila. Sino nga ba tayo? Tayo yung kapatid na binubuhat yung pasanin ng iba. Pag ang kapatid mo natumba, binabangon mo.